Bakit ka umiiyak? Yun ang tanong kay Maria. Siguro ay yun din ang itinatanong sa atin. No? Bakit ba tayo umiiyak? No? Well, maraming bagay. No? Kung bakit tayo umiiyak. Pero kalimitan, tayo umiiyak sapagkat sabi nga rito ay yung sinabi ni Mariam ay alin? Mariam Magdalena ay kinuha nila ang Panginoon. No? Tayo umiyak sapagkat may mga bagay na kinuha sa atin. Kaya tayo umiiyak. So, maaaring sa pagkakataon na ito, ay si Rosario, ay kinuha sa atin. Pero yun ang pinaka basihan. Kasi someone, or somewhat, ay is taken from us. Bahagi ko, maaring ito ay isang bagay, maaring ito ay isang tao, maaring ito ay isang relasyon. Kaya tayo ay umiiyak. Bahagi yun na kung saan ay nakita ho natin sa banal na kasulatan na ipinamanik sa atin sa pamagitan ni San Juan na alin, kasi rito alin, umiiyak si Maria sapagkat kinuha ang bangkay ni Jesus. So, bahagi ng kanyang kalungkutan, well, alam niya ay si Jesus ay namatay. Pero sabi nga ay yung bangkay kinuha pa. Bahagi una kung saan ay pinapaalala sa atin ang pumikapala, na ito ang ilan lamang sa mga kadahilanan ng ating mga iniiyakan. Pero nawa, ay higit nating makita isang realization sa daigdig na ito na nawa ay tayo umiiyak tayo sa mga bagay na nawala sa atin. Kaya lang kuminsan hindi natin binibigyan yung pagpapahalaga yung isang lalong bagay na huwag natin kalimutan na napakahalaga sa atin. Ano yun? Yung mawala si Jesus sa atin. Yun ang dapat natin higit na kaiyakan kapag nawala na si Jesus sa piling natin. Kasi yung langit na nanais natin na makamit natin ay hindi lamang isang uri ng katatayuan o lugar, yun ay katatayuan na alin, na walang ng sakit at kahirapan, na wala ng kamatayan, kundi ang buhay na walang hanggan. Pero higit sa lahat, kaya yan ay buhay na puno ng kaligayahang walang katapusan. Bakit? Sapagkat kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Diyos. At yun po nawa yung magpaalala para sa atin. Well, alam natin, sa ating kamatayan, ay idudulog natin na nawa ay makasama natin ang Diyos. Tayo nananalig na si Rosario ay kasama natin ng Diyos. Kasama na ng Diyos. Pero tayo, ay sana po, ay kuminsan ay hindi natin pinahalagaan yung mga bagay na alin. Yung kung tawagin natin ay yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Kapag nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng cellphone, namatayan tayo, umiiyak tayo. Pero sabi nga natin ay kuminsan kapag tayo ay hinahayaan natin yung ating sarili na sa pagkakasala, hindi natin namamalayan na alin, nawawala ang Diyos sa atin. Kuminsan hindi natin iniiyakan. Yun ang higit natin iyakan kapag nawala ang Diyos sa atin. Kuminsan, hinihintay pa natin dumating yung pagkakataon na saka lang natin mararamdaman yung alin, na parang kinalimutan na tayo ng Diyos kasi nagdaranas na tayo ng kahirapan. But that is already too late. Bahagi yun. Kuminsan saka lang natin ma-realize na kaya siguro baka kinakalimutan ako ng Diyos sapagkat
kinakalimutan, pero hindi naman tayo kinakalimutan ng Diyos, no? Tayo ang nakakalimot sa Diyos, no? Pero never na tayo nakalimutan ng Diyos. Pero yun ang makita ko natin, no? Dumaranas sa ng kahirapan because alin, there is an absence of God, no? Nawala ang Diyos sa buhay natin. So nawa, wag nating kalimutan na palagi nating hanapin ang Diyos, no? Sabi nga natin ay kalimitan sa panalangin, sinasabi natin sa panalangin na let us put ourselves in the presence of God, no? So kapag tayo nagsisimula sa panalangin, pero sana hindi lang sa panahon ng panalangin, no? Maging bahagi ng ating pagkilos na at maging bahagi ng ating kalinangan na nasaan ba yung presensya ng Diyos dito, no? Nasaan yung presensya ng Diyos dito? Kaya alam nyo, isang dahilan kung bakit ayaw ng simbahan na tayo nagmumura. Bakit? Kasi kapag tayo nagmumura, anong kalimitan sinasabi natin, no? Ay demonyo ka. Ay, ano yung ina-acknowledge natin? A presence of the absence of God, no? Kasi yun ang absence of God, kawalan ng Diyos. Kasi bakit? Ang nakaisip natin ay demonyo, no? Baliktad, dapat mas aware tayo ng of the presence of God. Kasi yun ang langit, yun ang patutunguhan natin, na tayo ay nasa presensya ng Diyos. At yun ang pinaniwalaan natin na patutunguhan, o naaaring naroon na si Rosario, no? At kung sakali mang wala pa, ay sinasama natin sa panalangin na naway dito niyang makamit, ano? Pero bago tayo dumating sa pagkakataon na yon, dapat tayo mismo, yun ang nakikita natin, ano? Na maging mapagmatyag at maramdaman natin yung presensya ng Diyos sa kasalukuyan nating kinatatayuan, ano? Ngayon, sa bawat panahon na ngayon, ano? Iyan yung beauty ng Eucharistia, no? Na kung tuusin po, napakahalaga para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, no? Na nakita natin, kailan kumisan, sabi nga natin ay hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, no? Yung presence of God in the Holy Eucharist. Pero lalong-lalo na, hindi lang dyan, no? Pero kung hindi natin ma-recognize ang presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia, baka din hindi natin makita yung presensya ng Diyos sa pang-araw-araw nating gawain, no? Sa pagtatrabaho natin, no? Sa pag-aaral natin, o hindi kaya ay sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin, no? Sana yun ang wag nating kalimutan, no? Hanapin natin, no? Katulad ni Maria, no? Na nasaan ang Panginoon sa buhay na ito. At yun ay nawa ay masanay tayo, ano? Masanay tayo na hanapin natin palagi yung presensya ng Diyos. At sana rin po, na maging aware tayo na nasa presensya ako ng Diyos. Kasi that is the very gift of the risen Christ. Kasi bakit? Siya muling nabuhay, para maramdaman ng tao ang kanyang walang hanggang presensya dito sa lupa para lang sa langit.